Pag may plano ka, lahat will be perfect. Of course, hindi. Diba? Meron mga unforeseen na mga mangyayari, hindi nagkaintindihan, whatever. Diba? Bottom line, ano gagawin mo? Next, ito, the law of navigation. Navigators envision the whole trip before they leave the docks. Okay? Bago pa sila umalis, they already envision yung saan sila dadaan. Na-envision na nila yan. Napaka-important itong law of navigation. Okay? Oh, the larger the organization, the more clearly the leader has to be able to see ahead. Na-example ko din kanina sa inyo, di ba? May vision. You have to see ahead. Nauuna ka na, na-imagine mo. So, you can prepare today. Nakikita mo, magda-diamond ka. For that to happen, kailangan may mag-emerald, kailangan may mag-ruby, kailangan may mag-sapphire. So, sa grupo mo, titignan mo, sino dito yung tutulungan ko mag-emerald? Sino dito yung tutulungan ko mag-ruby, mag-sapphire? Sino dito yung imi-meeting namin? Sino yung mga key people namin that can help achieve that goal, achieve that vision? Kung hindi mo ina-apply yung law of navigation, walang nag-i-steer sa team mo. Remember yung pinakita kong RQV sa inyo? It's because hindi ko ini-steer yung team to hit the ruby. Kahit na, can you imagine, konting-konti na lang. Hindi ko kasi sila ini-steer to hit. Ano lang mindset? Basta may hit din yan. Kasi nag-hit naman sila ng sapphire, automatic na yan. Right? So ano nangyari? Imbis na mabilis ma-hit, instead na ang ganda ng result, tumatagal tuloy. Kasi hindi intentionally ina-achieve. Naghihintay lang. Okay? So, law of navigation, ibig sabihin, you navigate your business, you navigate your team on the right direction. At habang lumalaki yung organization mo, mas lalong dapat mas mag-isip ka ahead so you can help them. Ayan. So, number one, they have a vision of how they will reach their destination. May vision ka ba talaga o hataw ka lang ng hataw? O baka sinasabi mo gusto mo magka-sports car pero wala ka namang ginagawang plano, wala kang ginagawang strategy, hindi mo ini-equip yung team mo. Basta bottom line, kailangan meron kang vision. Okay? So, ito na, i-process natin. They understand what it takes to get there. Okay? So, kailangan maintindihan mo na meron kang mga kailangang gawin para makarating ka dun sa vision na yun. And of course, you have to act on it, di ba? They know who they need on their team. Yung parang sabi ko kanina, gusto mo mag-diamond? O sino yung kailangan mo sa team mo na maging successful? Kailangan sa team mo, matulungan mo maging successful para ma-achieve mo yung diamond. Di ba? So, you navigate, di ba? Ina-navigate mo yung team na yan, yung grupo na yan, to reach the success. They recognize the obstacles long before they appear over the horizon. So, ikaw din, alam mo, na meron magiging challenges ahead. Parang sa amin, nung magda-diamond kami, nakita ko yung capabilities ng team, alam ko yung kaya nilang ipasok ng RQV, alam ko yung kulang. So, nung nakita ko yung kulang, inorganize ko, inayos ko. And then suddenly, yung team na yon dumami yung RQV na nakatulong ngayon para ma-reach yung kailangan ng RQV kasi umangat sila. Diba? So, thinking ahead, kailangan ko 100,000 RQV, sino yung makakatulong? Diba? Sino pa yung kailangan tumaas ang level ng skills? Sino yung kailangan tumaas ang RQV? Sino yung kailangan makahit ng target? Ganun siya. May vision ka, tapos titignan mo sino yung mga dapat na tulungan mo umangat. Okay? Ayan. Tapos, alam mo na mayroong magiging problem along the way. Okay? Maring merong attrition or maaaring kulangin. Diba? So, you prepare for that. So, parang halimbawa, diba? Gusto mong pupunta ng Batangas, pwede bang 100 peso lang ang gas na kailangan mo? Or di ka nakakabot doon? Baka sa mawalan ka na ng gas, diba? So, na-foresee mo, malayo pupuntahan, kailangan ko damihan yung gas. Diba? As a team mo, ganun din. Malaki-laki yung tatargetin namin. Kailangan makaisip din ako ng mga way para hindi sila maubusan ng gas. They will keep going. Okay? So, ano yun? Incentive, equipping, training, diba? Motivation, diba? Ganun siya. Rank up, setting example, may nakagawa na sa team mo mismo, diba? So, pag nakita nilang may nakakagawa, di magagawa din nila, diba? Nagigets mga men? So, nakikita mo na kagad. Ayan. So, that's the law of navigation. If ikaw yung tipo na tao na boring sa'yo to, mga mentors, I'm sorry. Oo, pero kailangan mo. Hindi ko to sasabihin dito if hindi mo kailangan. Diba? Pero, kailangan mo matutunan. Kaya ako tinuturo sa inyo. Clear ba tayo, mga men? So, sorry kung inaantok ka, wala akong magagawa, ikaw ang lalaban dyan. Pag inaantok ka, ikaw ang lalaban. Kumuha ka ng kape, diba? Tumayo ka dyan, diba? Mag-stretching ka. Boring talaga to. Pero again, kailangan mo tong matutunan. Okay? Kailangan mo tong i-apply. So, gisingin mo yung sarili mo. Huwag kang aantok-antok dyan. Kasi ikaw yung hindi matututo. Sayang. Diba? So, next, the process yung papakita ko sa inyo. Yung possible na pwede mong tanungin. Okay? O kumbaga,
thinking process mo ng mga questions. Katulad nito, ask mo sa sarili mo, kailangan ba namin to? Example, meron kayong gagawin. 'Di ba? Napansin mo sa ibang team, ginagawa nila. Or pinapagawa ko sa inyo. 'Di ba? Kailangan ba namin to? Oh. Tapos ano pa? Lalo, of course, kung pinapagawa ko sa inyo, definitely kailangan yan. Magkakaroon ba ng malaking improvement pag ginawa ko to? 'Di ba? Or baka masayang lang yung time namin pag ginawa ko to. Ngayon, kung yes ang sagot dyan, next step ka. Oh, ano ba yung gusto kong mangyari? Siyempre, latag mo ngayon yung goals mo. Kasi dapat yung galaw mo nakabase doon sa goal mo, sa vision mo. Hindi pwedeng galaw ka lang ng galaw, tapos hindi naman yun nakabase sa goal mo. Kasi hindi mo mahihit yung goal mo. So, latag mo, ano ba yung goals mo? Ibig sabihin, yun yung gusto mong mangyari. O, tapos breakdown mo, okay, gusto kong mangyari, mahit to, ano kailangan kong gawin? Breakdown mo, anong kailangan mong gawin? Diba? Para maabot yung goal na yan, magawa yung mangyari yung vision na yan. Ano yung mga steps na gagawin ko? Ano ba yung kulang? Kulang ng pay-in yung teams. Bakit kulang ng pay-in? Baka walang kausap. Bakit marami namang kausap? Tapos wala halos pay-in. Baka hindi maganda silang mag-closing. Baka mali-mali ang presentation nila. Baka hindi sila magaling mag-sharing. Baka wala silang confidence. Diba? Baka wala silang posture. Titignan mo, baka mali. O di ano gagawin? Turo mo ngayon sa kanila. Diba? Kasi mali pala yung nagagawa nila. Ano kailangan pang iwasan? Diba? So, okay, nakita mo, mali-mali pala mag-present. Diba? So, ngayon, alam mo na ngayon na yung iba na mamali ng present kasi hindi pala nafufukusan na turuan kung paano mag-present. So, iwasan mo na ngayon na kailangan sa susunod. Hindi na maiwasan yung napapabayaan na basta na lang sila nagpe-present. Kailangan meron sila talagang nagiging guide. Diba? Para mas mabilis silang ma-achieve yung goals nila. Para hindi nasasayang yung mga kinakausap nila. Diba? Tapos, sa marami kang naisip, tignan mo ngayon kung ano yung priority mo. Let's say, for example, ang dami mong iniisip na pwedeng gawin. Ano yung pinaka-urgent? Yun yung unahin mo. Tapos, lagay mo sa number 2 yung susunod. Number 3 yung susunod. Nagigets? Kung ano yung pinaka-urgent, yun yung i-prioritize mo. Kailangan, example, napansin mo, sablay talaga yung closing nila, sablay yung presentation, i-prioritize mo. Bakit? Kasi, ang dami, araw-araw may kausap sila. Di ba? Kung iba pa uunahin mo, sayang yung nakakausap. Di ba? So, bottom line, parang ganun siya. You adjust your priorities pag nakita mo na. Okay? Next, ito. Sino ang dapat nakasama mo dito? Let's say, for example, meron kang program na ginawa. Sino isasama mo doon sa program? Possible na isasama mo siya, body, nakabuntot sa'yo para mag-observe. Or ikaw din mag-observe sa kanya para i-correct mo siya after. Diba? Or kasi gusto mo siyang gawing role model, iaangat mo siya, tutulungan mo siya maging successful para maka-inspire siya. Diba? So, pwede yung ganun din. Basta bottom line, after mo ma-breakdown yung mga questions mo, ang uunahin mong i-implement, i-adjust mo based sa priority. Okay? Tapos, pag may ginagawa kang activity, dapat, again, may inaangat kang tao. Kailangan may iangat kang tao. Okay? Tapos, timeline. Kailan ang deadline? Itong target namin na to, itong plano na to, kailan ko dapat gawin to? Kailan yung deadline? Parang inaalala niyo yung kinukwento ko sa inyo sa break free. Dapat last year pa yon. Diba? At least yung pinaplano ko. So, hindi ko naman makita pa yung urgency before. Diba? Pero, last year ko pa pinaplano. Diba? Pero kung inak ko na rin kagad last year yon, malamang nagawa na rin natin last year. Diba? Pero although, hindi pa siya top ng list ko before. Diba? Pero, pwede na rin naman na nagawa na dapat. Diba? So, kaya lang, yung iba, pagka may mga ganyang ginagawa, nagre-resist sila. Pagka mayroong ituturong bago, example, may bagong activity, lalo na kung may bayad, naku, nagre-resist yung iba. Daming, alam mo yun, kaya lang tandaan ninyo, mens. When it comes to our team, lalo na, of course, actually, kahit kaninong team, di ba? Hindi namin papagawayan sa inyo if it's not something na makakatulong sa overall ng business din natin or sa'yo, di ba? So, kaya kailangan mag-participate ka din, tulong ka. Kasi at the end of the day, business mo din to, hindi lang business namin. So, tapos yan, set ka nga ng deadline para ma-accomplish mo kagad. Kasi pag wala kang deadline, tumatagal. Pagka naman hindi nag-participate sa'yo, move on ka lang, ibang tao. Kung matagal yung nagiging proseso, tuloy mo lang, huwag kang mag-quit. Kailangan ma-implement mo yung nakita mo na kailangan i-adjust ng team mo or ikaw mismo. There is no such thing as smooth sailing. Expect the unexpected. Ibig sabihin, maaaring iniisip mo na pag may plano ka, lahat will be perfect. Of course, hindi. Diba? Merong mga unforeseen na mga mangyayari. Diba? Merong mawawalan. Merong magbe-breakdown. Ibig sabihin, may nangyari sa family niya, malungkot, merong something, di nagkaintindihan, whatever, diba? Bottom line, ano gagawin mo? Okay? So, number 1, expect mo yung challenges. Okay? Yung unexpected na yan, tandaan mo, challenges lang yan. Huwag mo isipin na, hindi yata will ni Lord. Hindi yata para sa akin to. Walang ganun, mga men. Kasi nandito ka na eh. The mere fact na nandito ka na, it means para sa'yo to. Expect mo lang na may challenges. Anong pag-challenge? I-overcome mo lang yung challenge. Lampasan mo lang. Challenge lang yan eh. Wala naman na hindi ka kaya kung tutusin. Kung talagang if you will set your mind to it, kaya mo yan. Diba? Number 2, count your success. Nako, alam mo kung bakit? Napaka-important yan. Yung iba, they are counting yung mga problems, challenges, or negative things na nangyayari sa kanila. Yun yung binibilang nila. Kaya nagiging sad sila, nagiging
ungrateful sila, 'di ba? Or feeling nila walang nangyayari sa life nila. Alam mo minsan nga doon sa mga iba na bumabalik sa work, 'di ba? Mayroong mga ibang leaders tayo na ganoon after a few months or a year, ginagawa yung business or iba few months nga lang eh. After nun, babalik na lang mag-work, 'di ba? Lalo na yung full time, 'di ba? Minsan nakakalungkot. But why? Kasi alam mo ba, the freedom itself is something to be grateful. The freedom. Kaya lang nakatingin lang sila minsan dito sa pera. Nakatingin lang sila minsan sa kasama nila. Yung freedom din nila nakikita na something to be grateful about. 'Di ba? Imagine mo benta ka lang ng product, bayad na yung isang araw mo. Kahit na hindi mo pa nakukuha yung success na inaasam mo, pero meron kang freedom. Ask yourself, sige nga, pagpasok mo ulit sa trabaho, makukuha mo ba kagad yung success doon? Years and years and years kung meron. Nahirapan lang ng konti. Or feeling nila, wala naman nangyayari, nakakabayad lang sila ng kuryente, nakakakain lang. Ay, ayoko na, ang tagal eh. So sana walang ganun dito ha. After a year mo, biglang makita ka namin, nagtrabaho ka na lang kasi sinabi mo, Vince, wala naman nangyayari. Hindi, wala pa lang nangyayari. And at the same time, again, the freedom, wag mong kakalimutan. Yung freedom mo na meron ka. Tapos ang saya lang naman, magkakasama. Ngayon, kung di ka pa nasasayan sa mga kasama mo, baka kasi you don't create the relationship. 'Di ba? Oh, ganun lang naman eh. Minsan tayo yung nagkukulang sa relationship. We expect too much sa ibang tao. Minsan nakakalimutan natin sila may buhay din. 'Di ba? So ikaw, ganun, because you understand that, you don't expect din na kusa na lang or palagi na lang ibibigay sa'yo yung oras. If hindi binigay sa'yo, ganun talaga. Hindi ibig sabihin, hindi, wala naman talagang pakialam, hindi naman genuine yung friendship eh. Tambay lang yung gusto mo, hindi na genuine yung friendship. Eh, paano yan? Example, kung ang laki na ng grupo, ang dami na ng mentor, di pag binagbigyan ka, kailangan pagbigyan lahat. Tama, mali. Gets niyo? Can you imagine the situation? Lalo na ba sa case namin, di ba? So, hindi kaya lahatin, di ba? So, kailangan ikaw yung maging understanding na magbuo ka ng sarili mong grupo. And then, doon ka magkaroon ng relationship na hinahanap mo. Malinaw, men? So, yung mga core mo, spend your time with them. Core mo yan eh. Di ba? Nakukuha? O, dapat kayo talaga yung magkakasama. Dikit dapat kayo. Okay, mga mens? Ganun, lalo na mga DR mo, di ba? Ayan. So, count your success, mens ha. Yun yung pinag-usapan kanina. Count your success, not the challenges, not the problem. Lahat ng sakit ng ulo, huwag mo isipin yun, huwag mong bilangin yun. Daily review your plan. Ayan. So, ibig sabihin, at the end of the day, check mo. Okay. Or even sa morning, yung gagawin ko ba ngayon, tugma ba to sa plano ko? Kailangan ko bang gawin to? Papunta pa to sa vision ko, sa goal ko? Kung hindi ko na to gagawin. Tapos, make necessary adjustment if ever. Kung may kailangan adjustments ka na gawin, adjust mo. Okay? Ay, hindi ko nasama sa plano to, pero kailangan ko palang gawin to. Sige, gawin ko. May problem, ano dapat gawin? Or may na-affect sa emotions ng leader niya, may nagiging challenges yung mga leaders niya. Hindi, or kahit na feeling niya parang matitigas ang ulo ng leader niya, hindi ibig sabihin na lang niya, ay, lahat yan, pabayaan ko na lang yan. Titigas naman mga ulo. Hindi ganun ang mindset. Ano dapat ang mindset? Number 4. Ano yung number 4? Make necessary adjustment. Tandaan mo. Kaya nga number 1 is expect challenges. Diba? So kahit may challenges, ang bibilangin mo, yung blessings mo, yung success mo, yung na-achieve ninyo, yung mismong freedom na meron ka. Yun yung titignan mo. Diba? Tapos, i-review mo plan. Ayan. So, yan yung basic plan. Steps. Nakuha? Makakatulong? Ganda niyan ha? Kaya kailangan. Ganyan dapat kayo mag-isip. Take note, guys. Kaya tinuturo sa inyo yan. Hindi lang yan basta steps. It's thinking process kung paano ka mag-isip. A lot of people nag-quit because they don't even think like this. Pag may problem, ayoko ng problema. Ayoko sakit ng ulo. Ayoko ng ganyan, mins eh. Walang ganun. Hanggat nasa earth ka, meron talagang sakit ng ulo. Wala kang matatakasan. Walang ganun. Ayoko ng stress, mins. Hindi. Wala. Ayaw mo ng stress, magkulong ka sa bahay. Yung pala, nakaka-stress na eh. Kaya lang pag di ka lumabas ng bahay dahil ayaw mo ng stress, di ba? Eh di wala rin mangyari sa'yo. Eh, Vince, baka maraming problema sa labas. Ganun talaga. Kailangan lang marunong kang mag-navigate. Di ba? So yung number 4, wag mong kakalimutan. Just make adjustments. Hindi dahil hindi mo gusto, papabayaan mo na. Bakit? Kasi ikaw din ang magsisisi sa huli. Maniwala ka, ikaw din magsisisi sa huli. Sayang ang oras mo or uulit ka or mawawala yung leader mo. Magugulat ka. Someday, tawag doon regret. Maaalala mo, ay si ganito, sayang pala no, kung inayos ko lang nung nag-join siya. Kung siguro talagang naging close na lang din ako sa kanya, inintindi ko na lang siya, siguro baka nandito pa siya. Nakita mo yung ganon? Manghihinayang ka and then, tapos, a few years later, naghahanap ka pa rin ng leaders. Sana may mag-join na malupit, may mag-join na malupit. Eh, yun na nga, ilan na yung nag-join na malupit sa'yo eh. Kaya lang, ayaw mo. Gets the idea? So, kaya ngayon pa
lang, kailangan matutunan mo yung tamang mindset. Hindi yung basta-basta tapong ka na lang. Mapapagod ka, paulit-ulit ka. You have the right people, pero sa iba ka nakatingin. 'Di ba? Oh, yung hinihingi mo, binigay na ni Lord, pero nakatingin ka sa problema, sa challenges. Na feeling mo nahihirapan ka. Oh, nung nawala, 'di ba? Nahihirapan ka. 'Di ba? Huwag niyong kakalimutan yung mga ganun. So, pag mayroon ng binigay na tao sa'yo, apply mo yung leadership. 'Di ba? Apply mo yun para wala kang regret later on. Ayan. So, anyone can steer the ship, but it takes a leader to chart the course. Okay? So, kahit sino pwedeng mag-join dito sa business natin, kahit sino pwede natin tawaging leader. Pero yung totoong leader, sila lang yung makakapag-navigate. Sila yung magkaka-result, sila yung aangat, sila yung magkakagrupo, sila yung magkakatao, magkakagrupo, sila yung mag-stay, sila yung makakasama mo. 'Di ba? So, if you want to be that person na magkakagrupo, magkakatao, magkaka-leader, mag-i-stay dito, 'di ba? O kung gusto mo ng ganun, aralin mo tong leadership. Kung gusto mo na magkakasama pa tayo 10 years from now, pero lahat ng mga nandito, hindi lang kami mga multi-millionaire, lahat ng nandito mga multi-millionaire din. Ano kailangan gawin? Aralin mo yung leadership, 'di ba? If you really want that success that much, aralin mo tong leadership. Okay?